Hey guys, welcome back to my channel. Huy, mukha ako. Mukhang kukunin ni Lord. California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video is a pharmacy related vlog na kung saan bibigyan ko ng tips ang mga upcoming first year college na ang kukuning course is BS Pharmacy. Ang tips na ito is based on my experience last school year during my first year in this course. Pati na rin sa mga klase ko kasi nag-request ako sa kanila na magbigay sila ng tip para sa inyo and luckily nagbigay sila. Namili ako doon kung anong pinaka-best na alam kong sobrang makakatulong para sa inyo. So for more and further ado, let's get into the video. Para po sa mga hindi nakakaalam, ako po ay pharmacy student sa Sacred Heart College, Lucena City, and upcoming second year student ako this coming school year. Yeah! Sobrang saya ko lang kasi alam mo yun, yung feeling na second year ka na nakasurvive ka na ng first year, dalawang semester na nasa-survive mo dito sa course na to, and yeah, sobrang saya ko lang. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang pharmacist po ay hindi taga-benta ng gamot. Kung makikita niyo po sila na nagbebenta ng gamot, that is po na naboboard sila or gusto nilang tumulong dun sa mga kasama niya. Kasi hindi naman po sa lahat ng oras is may nakaka-counsel kang patient dun sa store or pharmacy mo. Siguro tip na din para sa mga upcoming senior high school student na gusto mag-take ng course ng BS Pharmacy. Siguro i-take nyo na yung strand na kung anong narapat dun sa course nyo. Kasi kung iti-take nyo pa man yung ibang strand na ang gusto nyo kuning course is BS Pharmacy, siguradong may harapan ka. Bakit ko nasabi? Based on my experience, ako, personally, I am UM strand nung grade 11 and 12, and sobrang nahirapan ako throughout the first semester in this course kasi alam naman natin na ang HUMS is not more on medical field, but I choose this course in medical field. So, ang hirap talaga mag-adjust, especially when in terms of balancing equation, ang periodic table, na pag-aaralan yung mga ganyan-ganyan. Sobrang nahirapan talaga ako. At di sinasabi ko sa inyo, one sem ako nag-adjust. Promise! So, tip ko sa inyo, kunin nyo na yung strand na babagay talaga doon sa course na gusto niyo. Especially when you're planning to take a doctor degree. And para dun sa mga students na piniling pre-med itong BS Pharmacy, I would say na hindi kayo mahihirapan na mag-take ng doctoral degree because halos ang mga subjects dito and yung subjects na tinitake ng mga pang-doctor is parang magkakalapit na lang talaga. Kumbaga pag nag-take ka na dun sa doctoral degree na yun, parang i-enhance mo na lang yung mga na-take mo ng subjects dito sa during your pre-med course. So unang-una dapat morning person ka kasi halos lahat ng schedule based on my schedule last sem. Ang classes ko is start with 7:30, so kailangan mo talagang gumising ng umaga and start with the good vibes para maging active ka sa klase and para maging ano ka sa pakikinig sa teacher or sa prof. So next is mag-advance reading ka na para may ma-recall kang terms or para magkaroon ka ng background about sa subjects na kukunin mo this upcoming first sem. Para hindi ka na mahirapan na intindihin yung mga topics na itatakal nyo
And para di ka na mag-cramming. Next is, jawain nyo na yung scientific calculator nyo and always bring your periodic table kasi all throughout ng first sem and second sem, kakailanganin nyo talaga sila and mas maganda kung napag-aralan nyo na kung paano gamitin yung scientific calculator kasi kung gagamit kayo ng iba pang unit ng scientific calculator, para mahihirapan kayo na sa mga quizzes or pag-practical ganyan, mas maganda yun na yung kamay nyo na yung kung paano gamitin yung scientific calculator nyo. And yung sa periodic table nyo naman, dapat lagi nyo na siyang dala kasi lagi namang ginagamit yun sa classes, especially sa organic chemistry. Sa organic chemistry kasi is parang pag-aaralan nyo lang doon ng buong first sem is yung buong periodic table na yun. So number 4, always take a good notes kasi based on my experience, hindi ako nagdo-notes talaga. Sobrang tamad ko kasi. And yun, pagdating ng quizzes or exam, nanghihingi talaga ako ng tulong sa mga klase ko. Nagpa-picture ako ng mga notes nila. Yun, para makapasa lang, ganyan-ganyan, mapag-aralan yung mga topics na, or mga terms na importante na malay natin na nandun pala sa quizzes or sa exam. So, mas maganda talaga na always take a good notes. So, tip number 5, ito yung isa sa pinakang-importanteng tips. Always be productive. Huwag ka magpapatabak ng mga gawain na ibinibigay sa ng prof mo. Dapat gawin mo na siya para hindi ka mag-cramming. Huwag mo nang intayin yung deadline. Dapat gawin mo na siya para kung may mga pupuntahan man kayo ng barkada mo. So yun, makakasama ka sa kanila without isipin na may gagawin ka pala na kailangan mong ipasa and just enjoy your life together with your friends. Tip number 6, always take care of yourself. Alam ko mahalaga yung pag-aaral pero wag naman yung 4 hour na lang lagi ang ginagawa mo, yun to the point na nasakit na yung ulo mo, yung feeling na para magkakasakit ka na. Wag mong gagawin yan kasi best, sinasabi ko sa'yo, walang papasok sa utak mo. So, number 7, never stress yourself. Even though na sobrang dami ng quizzes, tas may padagdag pang gawain yung prop nyo, wag nyo i-stress yung sarili nyo kasi lalaki ang possibility na lalong hindi ka makakomply. Yun, parang mas lalaki pang differential, lalo pang dadami ang problema mo. So, tip number 8, motivated ka dapat mag-aral. Dito kasi sa Pharma, kung hindi mo gusto yung ginagawa mo or ayaw mo dun sa course na yun, sobrang mahihirapan ka all throughout na mahihirapan ka makasurvive kasi madaming tanong ang papasok sa isip mo. Bakit ko to ginagawa? Ayaw ko naman ito, ayaw ko naman ng course nito. Best, kung di ka motivated, huwag mong ituloy. Kasi sarili mo lang talaga ang pinapahirapan mo. Bakit mo ipipilit yung mga bagay na ayaw mo naman talaga? Kung di naman talaga ito ang forte mo, bakit mo ipipilitan yung isang bagay na ayaw naman talaga sa iyo? So, tip number 9, always build a good relationship with your friends and your profs. Siyempre, sila lang naman yung makakasama mo ng 4 years sa college and kayo-kayo lang din naman ang magtutulungan through ups and down, yun. So, build a good relationship to them kasi kasama sila sa journey mo or kasama sila sa journey mo sa pagkuha kung sa hanggang sa makagraduate ka or makapasa ka ng board exam. Tip number 10. Ito yung pinakang-importante sa lahat na naibigay kong tips. Ang lagi ka dapat nagdadasal para magpasalamat kay Lord kasi siya yung nagbibigay ng knowledge sa iyo and siya yung nagiging guide mo throughout the years hanggang makagraduate ka and forever, for a lifetime, ever since you were born. Siya talaga, ginaguide ka talaga niya and
magpasalamat ka kasi siya ang tutulong sa'yo para maabot ang mga pangarap. So, yun na nga everyone. Sana makatulong sa inyo ang 10 tips na binigay ko sa inyo dun sa mga kukuha ng course na BS Pharmacy and para dun sa mga